Salamat, Brother Mark, sa pangunguna sa pananambahan. Happy Father's Day po sa lahat ng mga ama na narito sa ating gusali, sa ating mga viewers na kanila pong mga tahanan. Dumako po tayo sa ating pangkalahatang panalangin. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa isang linggong pag-iingat na iginawad mo sa bawat buhay, bawat kaluluwa, bawat ina, ama, at mga anak, O Diyos, mga singles na narito. Salamat po sa karunungan na iginawad niyo po sa isang linggong pagtatrabaho, sa pagpapagal ng aming mga kamay at gawain para itaguyod namin ang aming mga sariling tahanan, sariling sambahayan. At sa umagang ito, Panginoon, ay kinikilala namin ang pinapapurihan namin ang mga ama ng tahanan sa kanila pong pagpapagal, sa patuloy na pagtataguyod, pag-iingat at pagpo-provide sa kanilang mga kanya-kanyang pamilya. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy silang kalingain at higit sa lahat ang mga amang ito, O Diyos, ay magkaroon ng ulirat ng pangangailangan na sila po ay mayroong ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Naway dumating sa kanila ang kamalayan na nais po nilang makilala ka bilang kanilang tagapagligtas ng kanilang buhay at kaluluwa. O Diyos, nilalapit din po namin ang mga kapatid namin at mga attenders namin na nasa banig ng karamdaman. Niloob po na hindi sila makasama namin dito dahil po sa kanilang pisikal na kalagayan. Nilalapit po namin sila, Panginoong Diyos. Nilalapit po namin ang pamilya ni Brother Josiah na ngayon po ay under the weather. Si Ate Sonny, O Diyos, na nasa Amerika. Dalangin din po namin ang mga kapatid namin at mga kaibigan na hindi namin nakasama ngayon. Si Helen, si Charm na nagpapagaling. Kayo po ang patuloy na sumama sa kanila sa gitna, Panginoon, ng recovery ng kanilang mga katawan. Panginoon, tinataas din po namin ang aming mga bisita. Salamat po sapagkat ikaw ang nagdadala sa aming kalagitnaan ng mga kaluluwa upang ang iyong mga salita ay magministeryo sa kanilang mga puso. Nawa, Panginoon, ang sentro ng pananambahang ito ay ikaw, ang iyong salita, ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng aming mga kasalanan, para, O Diyos, ikatitibay ng aming pananampalataya. At sa umagang ito, O Diyos, samahan mo ang iyong lingkod sa pagpapaliwanag sa mga talatang nabasa na may kinalaman na hamon para sa mga ama ng tahanan sa umagang ito. Sa iyong mataas sa papurit pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang aking regular preaching sermon po ay hango sa 1 Corinthians, but because of the occasion, ay minarapat ko po munang isantabi at next week ko nila po babalikan ang ating pag-aaral patungkol sa 1 Corinthians chapter 1. Ngayon pong umaga ay what led me para po talakayin ang paksang ito na may kinalaman sa mga ama ng tahanan is yung pong documentary na napanood ko 2 weeks ago. It is a documentary about Gasa Belgas. Kilala po natin na isang reporter, si Gasa Belgas. Sa kanya pong documentary program, SOCO, Scene of Crime Operatives. Ang pumukaw po sa aking kaisipan, dito po sa panonood kong ito, meron pong 2 kabataan sa Malabon, 18 years old. At sila po ay member ng isang gang. Imagine nyo, no? 18, 17 years old, member sila ng gang, at para maging member ka ng gang, ibibideo mo yung krimen mong gagawin. Pwede nyo po itong balikan, no? You make a research on this. Pwede nyo po itong hanapin sa station or sa Facebook, sa YouTube. Para mapatunayan ko po sa inyo na I was really disturbed about that particular documentary. Gagawa sila ng krimen at using the social media, ila-live nila habang ginagawa nila yung krimen. Para ikaw daw ay maging member ng kanilang gang. So kung magnanakaw ka, magnanakaw ka sa isang store, ido-document mo yun. Gagawin mo pang live. Pag ikaw ay mag-i-snatch sa street o sa kalsada o sa bus o sa jeep,
Ido-document mo yon. Yun po yung kanilang parang initiation para ikaw ay maging isang formal member ng kanilang gang. At yung dalawa pong napanood ko, sila po ang tumatayong leader ng gang na ito. At ang dinocument nila, para pakita nila na sila ang dapat na worthy leader of their gang, dinocument nila kung paano sila pumatay ng tao. 16 stab wounds ang ginawa nila. From Malabon, tumakbo sila, nagpunta sila sa may Paho at doon sila nahuli after 2 days. Nakakabahala. Nakakabahala at the age of 17 at 18. They are involved in not just petty crimes, heinous crimes. Another thing, last week, if you are very much familiar, a young professional, naging viral, na ang sabi niya, siya po ay member ng LGBT community, at ang sabi niya, bakit sa Diyos kayo nagbibigay ng credit sa inyong mga achievements sa buhay? Kayo ang nagtrabaho, kayo ang gumawa, kayo ang nag-aral, kayo ang nag-exam, and then bibigay mo sa Diyos ang kredito? Ito po yung mga halimbawa lamang ng mga kabataan na ako po'y personal na nababahala. Nakakabahala ang mga kabataang ito sapagkat ang takbo ng kanilang kaisipan ay sadyang lumalayo sa moralidad na itinakda ng Diyos. Sino ang ating sisisihin? Ang gobyerno? Ang DepEd sapagkat ang mga kabataang ito ay hindi napag-aral? Ang gobyerno sapagkat walang sapat na programa sa edukasyon upang hubugin ang kaisipan ng mga kabataang ito? Sila ba ang dapat sisihin? I don't think so. Kung meron pong sisisihin sa mga kabataan na ganito ang kanilang paglaki at ganito ang kanilang kaisipan, sa kanilang pakikipagkapwa sa lipunan, babalik ako sa pamilya. Ang unang-unang dapat sisihin, hindi si barangay captain, hindi si mayor, hindi si congressman, o hindi po si VP Sara na siya ang head ng education. Ang unang-unang dapat sisihin ay ang mga magulang. Ang unang-unang dapat sisihin at balikan kung bakit nagkaganon ang kanilang mga anak ay ang ama ng mga tahanan. Let's look on Psalms 78, verse 1 to 8. Ang salmo pong ito bilang konteksto ay sulat po ni Asaph. Si Asaph ay isang choir master in the time of David. Psalm 78 is one of the second longest psalm next to Psalms 119. Sa salmo pong ito, na binubuo po ng 78 verses, ito po ay parang isang paulit-ulit na pagpapakita ng disobedience ng bansang Israel, ang kanilang kawalan ng pasasalamat, subalit patuloy din naman silang hinahabol ng biyaya at awa ng Diyos in spite of their disobedience. In these 8 verses, I would like to show you 3 important things. First, there is a solemn obligation. Secondly, we will see the sound instruction. And thirdly, we will see also the strong intention. Obligation, instruction, and intention. Una, pansinin po natin, the solemn obligation. From verse 1 to verse 8, 3 grupo lang po ng tao ang ating makikita dyan. By the way, para po kung susunod po kayo, I'm using an English Standard Version for our preaching this morning. On this particular 8 verses, we will find 3 groups of people being addressed. In verse 1, my people.
in verse 3 to verse 5, verse 3, 5, and 7, we will see the words fathers. And in verse 4 to verse 6, we will also see the vocabulary children. Children in different generation. Yung mga anak at mga magiging anak. So there you go. You will see three different group of people from verse 1 to verse 8. The nation Israel, my people, which is maaring ating interpret sa ating kapanahunan, the church, the people of God. And fathers, in verse 3. Sabi dito sa verse 3, things that you have heard and known, for our fathers have told us. Verse 5, He has established a testimony, appointed law in Israel, which He commanded our fathers to teach their children. Verse 7, so that they should set a hope and do not forget the works of that. So makikita po natin dito na meron pong obligasyon na ini-establish sa mga talatang ito. At hindi natin pwedeng isantabi, hindi natin pwedeng alisin na ang kinakausap dito is mga magulang. Parents. The husband and the wife. The mother and the child. But especially fathers. Fathers have a obligation to each and own family. In fact, binibigyang diin po ng salita ng Diyos na pagdating sa usapin ng pamilya, ang ama ang mananagot. Ang ama ang magbibigay sulit sa Diyos. Turn your Bibles in these following verses. Deuteronomy chapter 11. Verse 19. You shall teach them to your children, talking on them when you sit in the home, and when you are walking by the way, and when you lie down, and when you rise up. Ano po itong portion ng chapter 11? This is the second generation na papasok ng promised land. Yung unang henerasyon, hindi na nga nakapasok dahil nga because of their disobedience. Unless Caleb and Joshua. This is a rehearse. Nire-rehearse ng Diyos yung dapat gawin ng bawat magulang, particularly the fathers, na ang sabi sa verse 19 ay, to teach, you shall teach them to your children. In the book of Proverbs, ito po'y kilala na ugnayan ng tatay sa anak. Paulit-ulit po. Turn your Bibles in Proverbs 1. Proverbs chapter 1. From chapter 1 to chapter 7. Puro verse 1 po lagi. Chapter 1 verse 7 ang sabi dito. Chapter 1 verse 8. Chapter 1, Proverbs chapter 1 verse 8. Hear, my son, your father's instruction, and forsake not your mother's instruction. Chapter 2 verse 1. My son, if you receive my word and treasure up my commands with you. Chapter 3 verse 1. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. 4 verse 1. Hear, O sons, a father's instruction, and be attentive that you may gain insight. Chapter 5 verse 6. My son, be attentive to my wisdom, incline your ear to my understanding. Chapter 6 verse 1, my son, you have put up security for your neighbor and have given your pledge for a stranger. And chapter 7 verse 1, my son, keep my words and treasure up the commandments with you. 7 chapters. Maliwanag na pinapakita ang ugnayan ng ama sa anak. Isang maliwanag na aplikasyon ito, as an immediate application, mga kapatid. A immediate application for those bachelors, kayong mga kalalakihan, single, who are dreaming and planning someday to have your own family. I would like to address a immediate application for every bachelor here in this building.
every bachelor who is watching right now in your homes and in our live stream, young people out there, young couples who are in relationship, raising a family is already an obligation. Yung pagsasama pa lamang ng mag-asawa ng walang anak ay obligasyon na. Kayong mag-asawa pa lang ay yung pupuntahan nyo pa lang ng pag-aasawa ay obligasyon na. How much more having children? This obligation is not only in the sight of man, but more so in the sight of God. Kaya dapat maging seryoso ang isang lalaki at babae na pumapasok sa isang relasyon. Ito'y isang seryosong relasyon na hindi ito laro at bahay-bahayan. Na siyang parang dinidikta ngayon ng lipunan. Sa mga telenovela, normal na lang ang pakikipagsiping. Normal na lang ang premarital sex. Nawala na ng moralidad. Hindi na kinikilala na ito'y isang seryosong kasalanan. Indulging in sexual sin is a serious offense in the sight of a holy and just God. At yung mga tao, yung mga lalaki at babae na nagper-perform at nagpa-participate sa kasalanang ito, fornication, they don't think of the consequences, the severe consequences na maaaring idulot nito. It can ruin their life. Napakaraming mga teenage pregnancies. Napakaraming kabataan ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Dahil minsan ng kinilig, hindi na nakinig. Sad to say, our society is not a standard of morality. Premarital sex is depicted in societies by celebrities. Buti nga, binibigyan pansin ngayon, di ba? Yung mga couple na nagkaroon ng abstinence sa sexual relationship nila hanggang sila'y makasal. There is a serious consequences and responsibility. Young people, you should beware. You ought to know the deep pains and consequences in living out of the will of God. Dito makikita natin, it's a solemn obligation. At sino dapat na nagtuturo nito sa loob ng pamilya? Ang magulang, ang ama, ang ina ng tahanan. Mga magulang, kung hindi natin tuturuan ng ating mga anak sa kanilang sexualidad, sa labas sila matututo, sa internet sila matututo, sa social media sila makakapulot. Tayo dapat ang unang-unang may responsibilidad na magpaliwanag, magpayo at magbabala sa kanila. It is a solemn obligation of each parent, more so the fathers. For we are the head of the family. Tayo ang itinalaga ng Diyos. Ikaw ang mananagot sa harapan ng Diyos. Hindi mo pwedeng ituro ang iyong asawang babae. Ikaw ang magbibigay sulit sa Diyos. Ikalawa, hindi lang natin makikita dito ang solemn obligation of a father in raising up, in girding up, in rearing up their children. But also we will see the sound instruction. Notice on this vocabulary or these words, Verse 1, teaching. Verse 5, establish a testimony. Again, in verse 5, appointed a law. Commanded. What are these words? These are words of instruction.
These are vocabulary of instruction. At kung titingnan natin in verse 5, who sets this instruction? Sino ang nag-utos nito? Sino ang nagsabing ituro mo? Sino nagsabing may batas? Sino nagsabing ito ay isang patotoo? Verse 5. Ano sabi sa verse 5? Balik ulit tayo. Psalms 78 verse 5. He established a testimony in Jacob, and He appointed a law in Israel, and He commanded our fathers. Fathers, listen. He commanded our fathers to teach their children. Kung merong responsibilidad ng pagtuturo sa loob ng pamilya, hindi si nanay. Hindi si panganay na anak. Hindi si tsuhen, si tiyahin. Hindi nga ang school eh. Later on, ganun po ang mentality natin eh. Na para bang yung teacher sa school ang dapat magturo. Again, kung babalik tayo, homeschooling ang talagang makikita nating maliwanag na pangunahing instruction sa family. It is the father and the mother. And in verse 5 we see, it is God Himself who organized. Yung gumawa ng curriculum, yung gumawa ng module, ang Diyos mismo. Siya ang gumawa ng module, the pronoun He. It's very important in verse 5 to acknowledge. He established, He appointed, He commanded. The pronoun He is very important in verse 5. Don't ever miss that. Bakit? Kasi it establishes that God Himself is the one who created the content of the testimony. It is God who commanded these laws. Hindi ito bunga ng consensus o democratic suggestion or vote. It is the very mind of God. At ibinigay niya kay Moses. Isinulat niya ito sa tipak na bato at ibinigay sa bayan ng Diyos. Ito ang kadahilanan na dapat nating maunawaan. That God Himself is the one who created and gave the module of education to be taught for His people and for His children's children. Kaya nga po, sa aming pong mga bisita at sa aming mga viewers, kung mapapansin po ninyo, kakaiba ang paraan ng aming pagsamba. We don't offer any form of entertainment. Because in our understanding, worship is a matter how God wants us to be worshipped. It is not how do we want to worship. It is God who made how He ought to be worshipped. There is the matter of how to approach Him in worship. That's why we believe in the regulative principle of worship. We believe that it is God who establishes and constitutes what a family composition. It is between male and female. Pero anong ginagawa po ngayon? Lalong-lalo na sa buwan na ito na Pride Month, sinabotahe ang pamilya. Sinabotahe ang konstitusyon ng pamilya. It is God who created, who ordained the constitution of the family, and then it starts with a man and a woman. It is God who created and organized who will lead in the family. It's male leadership. And the children ought to obey. Again, immediate application. Our society right now, this generation right now we are in, are lost and confused.
Hindi nila ma-recognize. Ano ba ang tama sa lipunan? Ano ba ang nararapat sa lipunan? Kaya maging ang ating educational system na sabotahe. Kahit yung ating sports program na sabotahe. Balita kahapon, yung trans woman, hindi pumayag ang Olympic Committee na mag-participate siya sa Paris. Bagamat number 1 siya sa US, siya ang pwedeng representative sa swimming ng mga kababaihan. Buti na lang hindi pumayag. You see the confusion na nangyayari? Even in the field of sports. Nabe-break yung mga record ng mga kababaihan. Siyempre lalaki yun eh. And yet, society is confused. Intelligent people in the government, in making policies, are also confused. But they are so intelligent, they have the human wisdom, but in the realm of spiritual aspect, bagsak sila. We cannot relax nor ignore that God has set moral standard. And that moral standard is in the inspired, inerrant, infallible written Word of God. Kung bakit merong pagbagsak ng moralidad, kung bakit merong pagbagsak at pagbulusok sa kasamaan ng moralidad, kung bakit merong 17, 18 years old na kayang gumawa ng krimen such as pagpatay na nakabidyo pa. Just imagine. Because they have rejected the Word of God. They have despised the moral law, the moral basis na dapat ang ating mga kabataan ay naturuan. Sapagkat nagkulang din ang mga ama. Ikaw bilang isang ama, nabubugnot ka, kakamot-kamot ulo ka, bakit ang ugali ng anak mo ganito? Baka in the very first place, hindi ka nagturo ng tama. Dahil baka hindi mo rin alam kung paano magturo. Sapagkat ikaw mismo ay hindi mo rin alam, mangmang ka rin sa salita ng Diyos. Kung hindi po tayo magpapatuloy sa pangangaral ng salita ng Diyos, saan pupulutin ang ating mga kabataan? In fact, nagkulang na nga ang iglesia. May malaki ng pagkukulang ang church ngayon. Sapagkat inakit ng iglesia ngayon ng mga kabataan sa pamamagitan ng sa paraan ng tao. By carnal means, inakit ang kabataan. Magtayo tayo ng banda rito. Marunong siya magtugtog, patugtugin natin kahit hindi mananampalataya. They are so attracted with the things they see. But those things will not transform them internally, spiritually. It is the Word of God, it is the power of God that will transform their lives. But so many young people today are attracted to church dahil may liligawan, evangelligaw. A lot of young people today are attracted to the church. Bakit? Kasi networking. Ito, medyo pwede kong ang nasa isip, negosyo. Hindi nila naisip yung kapakanan ng kanilang kaluluwa.
we have to admit, kung nagkulang ang mga magulang, nagkulang ang pamilya, nagkulang din ang iglesia. Sapagkat nirelax ng iglesia ang paghawak at pagyakap at pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Thirdly, hindi lang natin nakita rito ang solemn obligation. Not only we see here the sound instruction. Doon sa aspect na sound instruction, walang pagkukulang ng Diyos doon eh. Kasi siya yung gumawa ng module. Siya yung gumawa ng batas. Siya yung gumawa ng system ng information na dapat ituro sa mga anak. Thirdly, the strong intention. Anong intention ng Diyos? Bakit niya inayos? Bakit niya inorganize ang sound teaching? Look at verse 6. The word that's the key. Verse 6, that. Verse 7, that. Verse 8, that. The word that is a word of purpose. It is a word of determiner. Sinasabi kung bakit itinatag ng Diyos ang mga batas. Bakit niya in-establish ang testimony? Bakit niya inutos ang ang kautusan? And that is for the purpose. And then that's the intention. That is a strong intention. Verse 6 ang sabi, that the next generation might know them, the children yet unborn. Kaya daw po kailangan magturo ng mga magulang, particularly ang mga ama sa kanyang mga anak, upang malaman ng susunod na henerasyon ang kalooban ng Diyos. Dahil sa pamamagitan ng pagtuturo lamang, maisasalin ang katotohanan. That the next generation might know them and the children yet unborn. Imagine niyo, isipin niyo yung concern ng Diyos. Kahit yung hindi pa napapanganak na susunod na henerasyon, iniisip na ng Diyos yun eh. Maaaring hindi nyo naabutan yung kaapu-apuhan ninyo. Right? But look at the text. Mahalaga sa Diyos yung pagpapatuloy ng lahi. Ng angkan ninyo. Can't you see? Nagmamalasakit ang Diyos sa angkan ninyo. Nagmamalasakit ang Diyos na mapabuti ang angkan ninyo. Ang ating angkan. Pero kung tayong mga magulang, patuloy na hindi lumalapit sa salita ng Diyos, ayaw nating makinig ng salita ng Diyos, paano ang susunod na henerasyon? Paano ang inyong mga anak? Paano ang magiging kaapu-apuhan ninyo na hindi nyo pa nakikita? Pero sa Diyos, maliwanag. Concern na siya. God is concerned for the preservation and transmission of truth. Yun yung mahalaga rito sa verse 6. Gustong ipreserba ng Diyos at maipasa yung sound instruction. The sound doctrine. The Reformed faith we have right now na minority tayo. Just imagine mga kapatid, if TNC didn't embrace sound doctrine in 1996, probably, ang iglesia natin ngayon, meron na rin tayong mga pastora. Siguro niyayakap na rin natin ang same-sex marriage.
Siguro meron na rin tayong lesbian at saka gay ministers ngayon. Kung hindi tayo nagising at namulat at kailangan nating bumalik sa sunod sa tinuturo at aral ng Biblia. Pangalawang intensyon ng Diyos. Verse 7. Take note the word that they should set their hope in God. Intensyon ng Diyos na sa pagtuturo ng kanyang mga katotohanan ay maglagay ng tiwala ang mga kabataan sa Kanya. Yun yung problema ng isang kabataan na nag-viral. Hindi niya maisip bakit kailangang papurihan at ibalik ang kredito sa Diyos, samantalang ang sabi niya, ako gumawa nito. Ako nagpakahirap nito. Bakit ang Diyos ang gagawin, bibigyan ko ng kredito? Bakit hindi sarili ko? Sapagkat ang kabataang yun ay hindi naturuan ng kanyang mga magulang. Dahil yung mga magulang din niya ay marahil mangmang sa salita ng Diyos. That they should set their hope in God. Mga kabataan, huwag niyong iasa ang inyong kinabukasan sa talino niyo lamang. Sa koneksyon niyo lamang. Sa mga taong kilala sa lipunan. Utak biya yan. Alam niyo yung biya, yung isdang maliit, biya. Kapag maliit yung isda, maliit din ang utak nun. Turn your Bibles in these following verses. Psalms 118. Psalms 118, verse 8. It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. Psalms 146. Psalms 146. Verse 3. Do not put your trust in princes and in the Son of Man, in whom there is no salvation. Kabataan, kanino ka nagtitiwala? Sino nagbibigay sa iyo ng security? Your riches? Your material possession? Or your secured relationship? Because you have a good career? You have a stable business? You have gifted skills and abilities. All of those are worthless, for all of those are idols. Kung dun nakatungtong ang iyong pagtitiwala, at kung yun ang iyong inaasahan, sinasabi ko sa iyo, kabataan, Diyos-Diyosan yan. Kaya ang sabi ng salmistang si Asaph, fathers, teach, expose your children to God's word so that they would put their hope, put their trust on God. Trusting God na huwag kalimutan ang gawa ng Diyos. As we go back in Psalms 78, Verse 7, and not forget the works of God. Huwag daw kakalimutan ang gawa ng Diyos. Dalawang bagay po ang salitang gawa sa Biblia pag tinukoy po ang salitang works of God. It can be categorized in two major things. First is the work of God in creation. Nilikha ng Diyos ang sanlibutan para sa kapakinabangan ng tao, para ipakita ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos, upang itulak ang tao sa pagpapasalamat at pagpupuri at pagsamba sa Kanya.
General revelation. That there is a higher being than us. Na yung isang kabataang nag-viral ay hindi niya makita yun. Sapagkat hindi siya na-expose at nakita niya ang sinasabi ng salita ng Diyos. But the second category is more different, more deep, more serious. Is the work of God in redemption. Ito ang espesyal na pagkilos ng Diyos sa isang tao, sa isang lalaki at babae, sa tatay o sa nanay, na ipaunawa sa kanya ang pangangailangan niya ng tagapagligtas sa kanyang buhay. Ito ang bagay na magkukikilos sa kanyang puso upang maunawaan niya ang kadalisayan ng Ebanghelyo. Ang kaningningan ni Kristo, ang kahulugan ng kamatayan ni Kristo sa Kalbaryo. Verse 7, pangatlong dahilan, or pang-apat na dahilan, verse 8, that they should not let their fathers, a stubborn and rebellious generation. Upang hindi daw maulit yung kapalpakan ng kanilang mga ama. Yung kasalanan na ginawa ng kanilang mga ama. That they should not be their fathers. Bakit? Kasi yung mga tatay nila, stubborn. Look at the description. Stubborn, religious generation. Generation whose heart was not steadfast. Whose spirit is not faithful to God. Look at the description of verse 8. Hindi maganda. Tapon lahat. Pero hindi natin tinatapon, pinapakita sa atin ngayon na ito yung bagay na dapat mong iwasan. Kabataan, ito ang dapat mong iwasan. Bilang kabataan, kung ang sitwasyon mo ngayon ay nasa ganitong kalagayan sapagkat ang tatay mo, ang nanay mo ay nagkulang kang turuan, hindi aksidente na narito ka ngayon sa gusaling ito. Ikaw kabataan na nanonood sa live streaming na ito, hindi aksidente na mapakinggan mo ang araling ito. Gusto ng Diyos mabago ang mindset mo at mabuksan ang isip mo at makita mo ang pangangailangan mong bumalik sa salita ng Diyos. Kailangan mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. Kailangan mo ang salita ng Diyos sa pagpapaplano mo ng iyong buhay, sa iyong pagpapamilya, sa iyong pagtanda, upang hindi ka matulad sa magulang mo na hindi nagkaroon ng pagkakataong ipakita sa iyo ang mga katotohanan ito. Kung sila man ay nagkulang, tinutuwid ka ng Diyos ngayon na mabago ito, mahinto ito, hindi sa kanila kung hindi sa iyo. Upang ang magiging mga anak mo at iyong mga kapu-apuhan ay huwag mauwi sa mga stubborn, rebellious generation whose heart and spirit was not faithful. Nagdaramdam ka ba kabataan dahil sa mga maling pagpapalakad, maling pagpapalaki ng iyong magulang sa iyo? Kung nasa ganyan kang kalagayang kabataan, papayuhan kitang ipanalangin mo sila. At ipanalangin mo rin na mapatawad mo sila sa maling paraan ng pagpapalaki nila sa iyo. Subalit narito ngayon ang pagkakataon na ikay kinakatagpo ng Diyos upang mabago ang iyong buhay, ang iyong konsepto at iyong pag-iisip patungkol sa hinaharap ng iyong buhay. Ang salita ng Diyos ang gawin mong ilawan ng iyong lakarin. Let the word of God be a light in your path. It is now an opportunity for you to change course. Baguhin mo at huwag kang sumunod sa yapak ng iyong mga magulang. Mga magulang, hindi rin
aksidenteng marinig mo ang mensaheng ito. Ito ay paraan ng Diyos para ibalik ka sa dapat mong at tama mong dapat lakaran. Bilang pagtatapos, nais kong lapatan ito ng dalawang lesson. First, biblical reformation is very important for the integral institution of our society. Ang pagbabalik sa turo at aral ng salita ng Diyos, ang pinaka-importanteng gagawin ng institusyon ng pamilya. The family is the basic unit of the society. The family ought to go back to understand, to recognize, to acknowledge that God's Word is the standard of morality. I'm appealing also and calling out evangelical churches. We as a religious institution, we ought to go back to Scripture. Sola Scriptura, the final and obsolete authority in the life of the church. If we want to address the issues of our society, in our pulpit, in our community, bumalik tayo sa turo at aral ng Biblia. Hindi ang paraan ng tao. Hindi ang imbento ng tao. Sa paraan ng pagsamba, sa paraan ng evangelism, sa paraan ng church planting, hindi na maubos ang mga pagsulat ng napakaraming mga aklat sa iba't ibang klase at uri at paraan. Ang kailangan natin, bumalik tayo sa aral at turo ng Biblia. Ikalawa, para sa mga magulang, lalong-lalo na sa mga ama ng tahanan, be honest. Be honest in yourself that you need the wisdom of God in order to be a responsible parent. Magkaroon ka ng pag-amin sa iyong sarili na kailangan mo ng gabay ng salita ng Diyos. You could be a better physical, financial provider of your family. But definitely you failed as a spiritual leader in your family. Napag-aral mo ang iyong anak ng maayos. Exclusive school. Top universities in the land. Hindi sapat yun para abutin ang kanilang spiritual na kalagayan. Bilang mga magulang, bilang mga ama ng tahanan kagaya ko, kailangan natin ang turo, ang kalakasan at karunungan mula sa Diyos. At yan ay makukuha mo hindi sa pamamagitan ng iyong sariling galing. Ito ay hango sa salita ng Diyos. Kailangan mo ng isang spiritual community, a local church na mag-i-encourage at magtutuwid sa iyo at maggagabay sa iyo sa bagay na ito. There is no perfect local church you can find, not even TNC. We are far behind that perfection. But I challenge you, you look for a church that is not nearest you, but look to a church that is nearest to the Bible. Ang iglesyang iyong daluhan at samahan ay isang iglesia na nagsisikap na matapat na sumusunod at bumabalik sa salita ng Diyos. Look for a biblically ordered church, not just a church by name. Investigate, observe, get to know if that church has high regard in God's Word. May mataas ba silang pagkilala at paggalang sa salita ng Diyos? Sila ba'y talagang tunay na sumusunod at nagpapatupad ng salita ng Diyos? Do they strive towards holiness and serving one another?
Are they faithful in expounding and teaching and bringing out the text of Scripture? O dahil nadadala ka sa kwento, ang galing magpakwento ng pastor ang galing magpatawa. Ang galing dalhin yung aking emosyon, patatawanin kami sa umpisa, tapos pag nandulo pa, iiyakin kami. Na walang kinalaman sa talata. That is psychological manipulation. And that is not preaching of God's Word. Ang tawag doon, ang puro kwento, walang kwenta. Above all, fathers, you need a saving relationship with the Lord Jesus Christ. You need to admit that you are a sinner. You have so many flaws. We must admit, fathers, that there are times that we are not good models and role models to our children. Evil speeches come into our mouth. We curse our own children. And that was Psalm 78 says. The failure of the fathers. Pero mga ama, verse 1, give ear, O my people, to my teaching. God is saying, my people. This is a covenant God who initiated to redeem His people. Siya ang nagpasimulang hanguin ang bayan ng Diyos mula sa pagkakaalipin ng Ehipto. Pagdating sa ilang, siya ang nag-provide ng mana at ng quail. Siya rin ang nagdatid sa lupang pangako. And those are the glorious deeds na binabanggit dito ni Salmistas Asaph. Dwell. Verse 4, do not hide from your children. Tell from the coming generation the glorious deeds of the Lord. His might and wonderful things He had done. And all those things took place in the Old Testament. But parents, fathers, let me tell you something. There is a more glorious deeds work ginawa ang Diyos sa bagong tipan. At ito ay ang pagsugo niya sa kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Kristo. To be our perfect sacrifice as the Lamb of God. To be the ultimate substitute for the sins of the Father. That is the cross of Christ. Oh fathers, fellow fathers, we come to the cross for the forgiveness of our sin. The cross of Christ is so powerful to make us wise, to make us godly fathers. At ang sino mang ditong wala pang ugnayan kay Kristo, kabataan man, babae o lalaki, you have that same opportunity to come to the cross of Christ in faith and repentance. Amen. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, lalong-lalo na ang mga ama ng tahanan, na makita po namin ang mga bigat na responsibilidad namin sa aming mga anak at mapreserba ang aming lahi sa susunod na henerasyon. Kailangan naming bumalik sa iyong mga salita. Mag-aral kami mismo, O Diyos. I-enjoy namin, tingnan namin, Panginoong Diyos, ang pangangailangan ito upang maituwid namin ang baluktot na henerasyon na aming kinabibilangan. Sa iyo po mataas sa papurit pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus.